Mula sa Santiago City, Isabela, tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli dito po sa ating programang Konektado. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, ngayon po ay alam naman natin na marami hong mga tao ang invested sa kanila hong mga kandidato at rightly so, no? Tayo po ay pumili at meron po tayong kinakatigan ng mga prinsipyo, kinakatigan ng mga programa at of course hindi na rin maialis, may kinakatigang mga personalidad at pagka yan po ay nanalo, tayo po ay masaya. Pagka yan naman po ay natalo, tayo rin po ay malungkot or nagagalit, no? Ang atin hong mapapansin kung tayo ho na hindi naman tayo yung tumakbo ay affected, how much more kung yan po ay yung mga tumakbo mismo, no? Pagka sila ay nanalo, syempre yan po ay isang bagay na kanila ring ikinasasaya. Pero pagka sila po ay hindi nanalo, dahil hindi naman pwedeng lahat ay mananalo, ay tiyak na yung kabiguan ay magdudulot ng sakit, pagkalito, no? At the same time ay kawalan. So yan po ay may kinalaman sa topic natin ngayon pong araw na ito. Dahil ang atin hong pag-uusap ay may kinalaman sa acceptance, no? Ito po ay may kinalaman sa pagtanggap mo sa sitwasyon na pwedeng mapanghamon, masakit at may kawalan, no? Sa iyong buhay pangkaranasan. We feel bad, no? Most especially if tayo po ay talagang masidhing mga tagasunod ng ganitong klase ng mga palaro. Pero yun na, ito po kung tawagin natin ay mga choices lang on our part, no? Mga pinipili lang natin. Pero kung may kinalaman na sa actual nating buhay, actual na sitwasyon, paano nga ho kaya ang ating magiging damdamin, kalagayan at lalong-lalo na ho yung tinatawag nating pagtanggap sa mga kaganapang ito. Si Larissa Gomez, no, meron po siyang sinabi, real acceptance is discovering the clarity to face our complexities and challenges. Ang tunay na pagtanggap daw ay yung atin hong makita, yung liwanag na o yung linaw na harapin na ang mga siguro yung iba't ibang mga naging damdamin, kaganapan. Napaka-complex nga kasi, halo-halo, may sadness, may fear, meron pong pain, may anger, lahat na yan, nagahalo-halo. And then of course, merong challenges, yung mga hamon. How do we move forward? Yun kasi yung tanong whenever we're facing yung mga tough na mga experiences or occasions sa ating mga buhay, the major question is, how do you move forward? Paano ka pa magpapatuloy sa buhay? Dahil kung may oras pa, may araw pa, may pagkakataon ng Panginoon, ay tiyak na yan, ang gusto niya ay makapagpatuloy pa tayo sa takbo ng ating mga buhay. Pero syempre minsan, kung nakasalalay nga ang iyong mga ginagawa sa mga bagay o kaya mga tao na nawala sa iyong buhay, minsan nawawala ka na rin ng purpose for moving on or continuing on with life. Pero yun nga, gusto natin itong itackle dahil dinideliberate natin yung iba't ibang uri ng mga emotions, no? Dati pinag-usapan natin yung mga positive emotions in relation to celebration, joy, yung mga ganyan. Pero pinag-usapan din natin yung negative emotions, no? So, pinaunawa nga natin, hindi porke positibo yung emotion ay laging okay. Kung naalala niyo si Fred Savage, no, ng ating kinuha yung quote niya, yung sin temporarily gives you gratification, but it will give you an eternity of remorse. Yung gratification is a positive emotion, it's pleasurable. Ibig sabihin, maganda siya. Kaya lang, baka panandali ang saya at meron namang pangmatagalang pagsisisi at problema. So, kaya ang hamon doon is to weigh your decision
weigh your condition, no? Ibig sabihin, timbangin mo at tansyahin mong mabuti. Baka malagay ka sa peligro at ang ending, ikaw naman ay sabi nga natin, isisinsisi at problemado sa dulo. No? Kaya pinag-usapan natin yung remorse before. It's a negative emotion. Ang atin lang sinasabi, hindi siya pangit or masama. Kailangan lang na ito po ay magkaroon ng regulation sa ating buhay. Baka ito ay mag-lead sa depression, mag-lead ito sa hopelessness, mag-lead ito sa ating inability to see, sabi nga natin, yung reason to go on in life. No? So, kailangan po nating maobserbahan lang at ma-regulate ito. Yung anger is another negative emotion. Hindi naman masamang magalit. Kung meron pong may ginagawa sa inyo hindi maganda, may nangyayaring hindi maganda, siyempre magagalit ka. Ang sinasabi lang, in your anger, do not sin. No? Kailangan i-regulate natin kasi baka mauwi tayo sa pagwawala. At yun po ang problema. So, ito naman pag-uusapan natin is also connected to grief. No? Bakit po? Meron hong pagluluksang involved pagka may mga kawalan sa ating buhay. Pero paano ba natin malalampasan in time? No? Hindi sinasabing madali, hindi sinasabing mabilis. Pero kailangan para tayo ay magkaroon pa ng pagsulong sa buhay. No? So, ang sabi nga ulit ni Larissa Gomez, real acceptance is discovering the clarity to face our complexities and challenges. Now, meron ako nakita isang diagram, very simple. Ang major question is, what is acceptance? No? Kunyari, umulan. Meron ka daw dalawang pwedeng pagtugon. Yung una, yung attitude mo, makikita mo dito kung tanggap mo yung pangyayari o hindi. Halimbawa, it's raining. Biglang umulan nga. I hate the rain. How annoying. I wish it was sunny. Great. Now I have to drive in the rain. So now I'm going to be stressed and my mood is ruined. No? So, yung una ay hindi umulan. Talaga namang umuulan. Kasama yan sa ating mga weather patterns. At pag umulan, ang totoo niyan, kailangan naman talaga. Kasi kailangan natin ng source ng tubig, kailangan natin ng pagkadilig ng mga halaman sa ating palibot. At in our case ngayon sa Pilipinas, pagkatuloy-tuloy ang pag-ulan, nagiging maginhawa dahil napaka-init at napaka-alansangan. Kung konting ulan o walang ulan, ay matindi ho ang init sa ating katawan. Sa isang banda, pag umulan din, syempre, lalakad ka sa basa. Ikaw rin ay kung wala kang dalang payong, mauulanan ka, ay napaka-uncomfortable. So, naapektuhan ho talaga tayo. Ito yung isa sa mga bagay na siguro madalas kinakatakutan na ang pag-ulan pag mayroong events or activities na nakaplano. Tapos biglang may pabalitang uulan or biglang umulan. At yung outdoors activity o yung kahit nga indoors kasi mga bisita baka hindi tumuloy, ay nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Bakit umulan? Ba't nagkaganito? Isa sa mga madalas na naapektuhan yan ay yung kasal. No? Mahal ang paghahanda. Gusto yung picture perfect. Kaya lang, yun nga, nakasanayan, maging dito sa Pilipinas, na magpakasal sa panahon ng tag-ulan. Lalong-lalo na yung month ng June. Alam nyo, ito yung dapat nating ma-realize. No? Yung mga ikakasal pa lang, pag-isipan nyo ito. Kasi yung ilang mga ikinasal na, lalong-lalo na kung outdoor, ay naapektuhan po ng pag-ulan. Ano yung ibig kong sabihin? Ang June ho kasi, kung ang kinokopya natin ay yung ginagawa sa Amerika, ang June sa kanila ay summer. So, malamang sa hindi, maganda ang mga kondisyon ng pagpapakasal outdoors dahil nga po tag-init. Mas lesser yung posibilidad ng mga malalakas na pag-ulan. While on the other hand, dito ho sa Pilipinas, ang June ay tag-ulan. At yun nga ho, pagkapinlano natin ng June at outdoors ang atin hong kasal, mang sa hindi, maapektuhan ho talaga ng pagbabago ng panahon dahil ang rainy season natin ay June. No? So, yan po ay realidad. Kaya lang, hindi mo mapipigil yung ulan. Kung biglang dumating yung ulan, ano yung acceptance? So, yung tao daw na makokontrol niya yung kanyang attitude, iisipin niya, sige, umuulan. Ito yung ating alternative. Yan. Pangalawa, kung ikaw'y naglalakad, ako umuulan, labas ko na yung payong ko, tuloy ang lakad. Yan, diba? So,
Yun yung mas magandang acceptance. No? Yung isa, bagamat pwede kang gumalaw, pwede kang kumilos, yung sa loobin mo, hindi na okay. Yung isa naman, okay, umuulan, ano yung aking gagawin para makapagpatuloy ito at hindi ka masyadong bitter, ika nga natin, hindi masyadong naging nega ang iyong kalagayang pangkalooban. So, very important yan, patungkol sa acceptance. Si Michael J. Fox, no? Hindi ko alam kung ilan ho sa inyo ang umabot sa kanya bilang isang sikat na artista ng Hollywood. Kung kayo po ay mahilig doon sa movie na Back to the Future, yan yung bida po dyan, si Michael J. Fox. At marami pa, no? Mga sitcoms, at talagang sikat nga siya nung kanyang pagsisimula at yung early part ng kanyang career sa Hollywood. Kaya lang, napapansin nga, every time na siya ay umaarte or in-interview, parang may pilantik yung kanyang leeg. Noong una, ang sabi ng ilan, parang swagger, no? Yung bang parang may galaw-galaw yung katawan para, anong natawag natin dyan? Hindi naman angas eh. Parang yung may dating. May pagkilos yung katawan para, sabi nga natin, medyo cool ang dating. Yung pala, hindi po swagger yon. Yung paggalaw ng kanyang ulo ay isang manifestation na meron siyang matinding sakit. And eventually, it was made public na meron po siyang Parkinson's disease. So yun po, no? Narinig ko yun, sabi ko, ano ba yun? And eventually, as you hear about yung balita patungkol sa kanya, medyo malungkot. Kailangan niyang magbawas na ng commitments niya sa kanyang pag-a-appear sa mga pelikula at sa mga sitcoms. Ang dahilan, kasi po ay hindi na siya pwedeng magpupuyat, babiyahin ng malayo, pagod na pagod dahil stress sa kanya at mag-progress ng gusto yung kanyang karamdaman. At of course, hindi lang nagde-deteriorate yung kanyang utak, kasama rin yung kanyang physical na pangangatawan, ay nagkakaroon ho ng kaibahan na sa paggalaw nito. Pero naringgan ko siya sa isang interview na sabi niya ay hindi naman pwedeng hihinto ang lahat. Bagamat maraming huminto, no? Laki ng kita niya, yung exposure niya malawak, kailangan niyang maglimita ng kanyang pagtatrabaho, definitely a lessening ng income, at syempre yun hong kanyang mga plano, mga apektuhan, and even yung family life niya. Pero ito yung quotation ni Michael J. Fox. Acceptance does not mean resignation. Ano ba yung resignation? Yung ayoko na, wala nang kwenta tong buhay nito, wala nang mangyayari. Yan ang resignation. Pero ang sabi niya, it means understanding that something is what it is and there's got to be a way through it. Ang maganda daw ay maintindihan mo yung mga pinagdadaanan mo. Ano ba ito? At siguro may pamamaraan para malampasan ko ito or pakibagayan ko ito. In his case, nakikita ko minsan may cameo role siya sa pelikula. Yung ibig sabihin, hindi naman siya main actor, pero siya po ay lumalabas. At syempre, yung mga dialogue niya maigsi lang. At yung take sa kanya ay yung mga pagkilos niya, yung hindi masyado halata yung kanyang karamdaman. Ano siya, no? Alam ko nagtatag siya ng foundation para sa research on Parkinson's. At pinopondohan niya yun at kalakip niyan, no? Kanya rin tinutulungan natin mga ibang pasyente na meron ng ganun ding sakit kagaya ng sa kanya. Alam niya, no, kung ano yung pinagdadaanan. And of course, he's making time for the people in his life, no? Kasi bagamat hindi nga normal ang bodily functions niya, still he has the ability to communicate and to be, sabi nga natin, to be present para sa kanila. So, again, buuin natin yung kanyang quotation. Acceptance does not mean resignation. It means understanding that something is what it is and there's got to be a way through it. So, may mga bagay na dumadating sa ating buhay, ayaw man natin, nandyan. Pero kailangan daw, ma-discover natin paano ba natin ito pakikibagayan, o paano tayo gagalaw, at itong mga bagay na ito ay malampasan din natin, no? Or makagalaw tayo ng gusto natin
at medyo maisang tabi natin yung negatibong epekto ng mga bagay-bagay if at all possible, no? So yan po. Meron ako nakitang passage from Apostle Paul. Sinulat niya ito nung siya ay problemado rin, no? Inuusig din siya sa mga taong problemado rin dahil inuusig din sila. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Medyo unique, no? Yung kanyang sinasabi, kung hindi nga galing to sa isang tao na dumadaan din sa mabigat na hamon, parang hindi mo maintindihan, ano ba ibig sabihin nito? Bakit ganito sinabi? It's almost insulting pag sinabi ito sa iyo ng tao na hindi dumadaan sa hamon at ikaw ay may pinagdadaanan. Parang nakaka-insulto, nakakainis pag ito'y narinig mo. On the other hand, knowing na ito ay galing sa isang tao na dumaan sa mga hamon o dumadaan sa mga hamon nung kanya itong isinulat, it's very encouraging at magandang sundan. Ano ho yung ibig sabihin? 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mag-alak ka daw palagi, no? Niisip ko, paano ka magagalak, lalo na kung merong kawalan o merong problema na pinagdadaanan na mabigat, no? Sa ganang pagtingin ko sa ilang mga nagpaliwanag ng sinulat na ito ni Apostle Paul, ang ibig sabihin, ang buhay naman hindi naman pwedeng tuloy-tuloy masaya. So minsan may lungkot, i-reverse mo yun. Huwag naman sana na ang buhay ay puro pagkalugmok. Meron din namang dahilan para maging masaya. Nakuha niyo po yung sinulat na yun. Medyo unique kasi more rational than emotional. Tayo ho, syempre, pagka tayo dumadaan sa mga negatibo, yung emosyon talaga ang nagdo-dominate. Pero yung point ng okay, ng author. Parang ang sabi niya, kung ang ating buhay hindi naman palaging masaya, minsan lumulungkot, baliktarin mo raw yun. Pagka naman puro may mga lungkot ang buhay natin, hindi naman puro lungkot, kahit pa paano meron namang dahilan at rason para maging masaya. Hanapin mo rin daw yun. Rejoice always, no? So, pangalawa, pray continually. Ang pinagdadaanan ay mabigat, hindi mo kaya mag-isa. Lapit ka sa Panginoon. Ano yung pangangailangan mo sa panahong ito? Sabihin mo sa Kanya. Ano yung mga nararanasan mo? Express it to God. And then yung iyong pagtitiwala sa Kanya ay magiging dahilan para ikaw rin ay magkaroon ng kaisipang hindi ka nag-iisa sa labanan na ito, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Ang Panginoon ay katuwang mo, no? Kasama mo sa iyong buhay. It's an assurance, no? It's a very important assurance. At nung binigay ito ni Paul sa mga taga-Thessalonica, hindi naman ito subukan ninyo. Ang sinasabi niya, ito yung aking ginagawa. Gawin nyo rin. Ayan, no? So, it has helped him. No? Nakatulong kay Apostol Pablo. Give thanks in all circumstances. Maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng circumstansya. Tinitrain mo rin yung iyong attitude. Kasi may mga times pagka, hindi ba, ang ating pinagdadaanan is difficult, it's heavy, may loss. Hirap tanggapin. No? Kaya, yun nga. Pero maganda rin, makita mo rin ano ba yung mga maliliit or mga malalaking bagay na pwedeng pagpasalamat pa din. Meron akong kilala na merong seryosong sakit. Ang kanya, simpleng-simple lang. Pastor, kada umaga nagigising ako, nagpapasalamat po ako at nagising ako. Isang panibagong araw na pwede kong gugulin sa mga taong mahal ko sa buhay. Very simple for us. Parang hindi nga natin masyado siguro kung wala naman kayong problema. We take it for granted, but for that person, papasalamat siya na siya ay nabigyan ng isang panibagong araw sa kanyang buhay. So, giving thanks, no? In all circumstances, whether ito ay, sabi nga natin, magandang sitwasyon, syempre, you give thanks when the situation is good, no? Never forget that. And yet, kailangan mo ring magpasalamat pag ang circumstances ay, kung tawagin natin, ay difficult, no? Sabi dito, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang kalooban daw ng Panginoon para sa atin ay yung magawa ang mga bagay na yun at yun ay atin ding masubukan, no? Masulyapan sa ating buhay na makapag magalak palagi, manalangin patuloy at magpasalamat sa iba't ibang circumstansya ng ating buhay. So, very very sa iba very intriguing, but may ganyan. Parang
parang hindi realistic. No? It's a very realistic thing. No? Ako nga, naalala ko yung isa sa mga ginawa kong messages noon patungkol kay Apostle Paul. Sabi ko, itong tao na ito, iba siyang tumingin. No? Yung paglago niya sa faith ay nakikita mo rin sa kanyang perspective. Ano-ano yung mga bagay that I have seen in his life. Ano yan sa pangangaral, nabugbog siya sa isang syudad dahil hindi nagustuhan yung kanyang preaching. Kinaladkad siya palabas dahil akala patay na siya. So, it's a negative event. No? Pangalawa, yan po, sumakay ng barko. Nalubugan ng barko. Ayan. Siya po sa kanyang pangangaral na ikadena sa mga sundalo at nakulong. No? Negatibo rin. Siya rin po ay natuklaw ng makamandag na ahas. No? Negative din. And of course, we know very well that he was martyred for the faith. Ang buhay niya ay kinuha dahil siya po ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Pero nung siya po ay nag-uulat, no, lalo na yung tema ng Filipos, no, yung Philippians, ay joy. Doon ay kanyang binabanggit na nagpapasalamat siya. Tingnan natin kung ano yung mga nangyari. Baliktarin lang natin. At ito yung mga actual na documentation. Oo, sige. Sumakay nga, ano po siya, nangaral siya, binugbog. Halos napatay. Nung bumalik sa Olderat, nagising. Di ba, iniisip mo, takbo na ako paalis, baka mamaya makita uli ako ng mga tao. Hindi, pumasok siya uli dun sa syudad at nangaral uli. Pag sinabi niya, ang Diyos ko ay Diyos na nagbibigay ng lakas at tapang, maniniwala ka sa Kanya Okay, nakadena sa mga sundalo at nakulong. Kung tutusin, hindi madali yun dahil malaya siya at mali-mali yung mga akusasyon sa kanya Pero sabi niya, dulot ng pagkakakulong niya, marami ang nakakilala sa Panginoon. Totoo naman. Mga sundalo, mga preso. At the same time, nung siya hinuhusgahan from one court to the other, mula sa isang korte paakyat, tinatanong siya, ba't ka nakulong? Nagte-testimony siya. At tiyak yun ay pamamaraan para makaunawa o mataniman ng binhi yung mga kausap niya at mga nakikinig. So, maging positibo rin. Yes, na sumakay sa barko, lumubog. Pero, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, wag tayong mag-alisan dito. Maliligtas tayong lahat. And true enough, all of them survived. At yung pangunguna ng Panginoon became the testimony ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa mga impressions na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang buhay. And then of course, yung fourth, natuklaw siya ng makamandag na ahas. So nandun sila sa isla. Akala ng iba mamamatay na Pero nabuhay siya. At yun ay testamento rin ng himala ng Panginoon na siya ay pinagaling. And then yung panglima, siguro isipin niyo, Pastor, paano natin titingnan ngayon namatay siya sa kanyang katapatan sa Panginoon. Totoo yun, Pero bago yun, ay naisulat niya ang Filipos, for me, to live is Christ and to die is gain. Na kahit siya'y nakakulong, nakakasulat siya ng mga iba't ibang sulat na nakapagbibigay ng babala, nakapagbibigay ng paunawa, at nakapagpapalakas ng loob sa mga ibang mananampalataya na hanggang ngayon ay atin hong binabasa at pinag-uusapan. Napakalaking bagay na kung tutuusin, ito po ay mga bagay na dapat nating masabi na, paano niyang nabanggit na for me to live is Christ and to die is gain. Parang pinapakita niya yung patotoan ng kanyang buhay. Nabuhay ako para sa Panginoon. It's a good life. If I die for the Lord, it's going to be a good death. Kasi ang mga Greeks noon, may ganung hinahanap Ano ba yung magandang buhay? Yan. At paano bang mamamatay ng magandang kamatayan? So si Pablo, sinabi niya ay, for me, to live is Christ. Ang magandang buhay matatagpuan sa Panginoon. And to die is gain. Namamatay man ako. Namamatay ako ng may kabuluhan dahil kay Kristo. Parang ganyan. So kung galing. Pero yun nga po, yung acceptance, yung pagtanggap natin sa mga bagay-bagay na dumadaan sa ating buhay. Ulitin ko, hindi madali, hindi mabilisan, pero kailangan na paano ba natin haharapin ang losses, paano natin haharapin ang mga failures,
paano natin haharapin ang mga, kung tawagin natin, painful experiences so that we can still move forward. Yun talaga, kailangan natin yan. Now, allow me to show you 3 things na makakatulong daw for our acceptance. Number 1, letting go is the ability to accept the things we have no control over. No? May mga bagay sa buhay natin, wala tayong magawa, hindi natin kontrolado, but we have to let go. So acceptance is seeing the what is of our life experiences. It is a contemplative journey of viewing the good, the bad, and the ugly. Where in the light of God's grace, I find the courage to be honest about what I can change and not change. No? So tanggapin natin ang buhay ay hindi naman laging nasa upside. No? Meron daw good. And yet meron ding downside, merong bad. At meron talagang very unpleasant in a sense, and we can call that the ugly. No? Talagang ganun eh. May ganun talaga ang buhay, hindi natin maiaalis yan. Hindi tayo namumuhay sa fairy tale. At ganun din naman ang scripture. Ni-engage tayo sa ating reality. Ito yung katotohanan. Kaya nga ho tayo binibigyan ng panuntunan ng Diyos at tulong sa mga circumstansyang difficult because they will come. At paano tayo haharap, ito naman yung biyaya ng Panginoon. Not just yung know-how o yung kaalaman na ano gagawin, but also the assurance na nandyan siya at handa tayong damayan. Now remember this, one of the hardest lessons in life is letting go. Ang hirap, di ba? Kasi may mga bagay that you truly cherish. Mga bagay na mahalaga sa iyo. Gusto mo manatiling matagal sa iyong buhay. Eh, kung pwede nga lang habang panahon. No? Now, may mga times talagang ang hindi rin natin nabibitawan na hindi naman yung mga dapat i-cherish but mga negative things sa buhay natin. Minsan guilt, minsan anger, no? So, yun, may mga times hindi rin natin mabitawan. Dulot na rin ng mga siguro fuel na nagagamit natin to feed our existence. Minsan yung desire for vengeance, minsan yun nga yung humahanap tayo ng way to be able to move forward na merong yun nga negative effect eh. So, di ba katulad ng pagka tayo ay merong feeling of guilt, we would like to punish ourselves continually. Pag may anger tayo, gusto natin makabawi. On the other hand, hindi lang ganon, we are having a hard time letting go of love. Kaya pag merong sense of loss and betrayal, di ba, sakit, no? Kaya yan, mga bagay na ang hirap bitawan. It basically leaves a mark sa ating isip. Sabi nga ng iba, nagkakaroon ng peklat sa ating isip, sa ating damdamin. So change is never easy. We fight to hold on and we fight to let go. No? Tayo bilang mga tao, tayo daw ay nagbibigay ng ating lakas, pinaglalaban natin yung mga bagay na gusto nating i-keep. Kaya lang, kailangan din nating lumaban na this time gagamitin yung lakas natin para bumitaw na. Because we're trying to hold on to things na baka hindi na dapat pa nating pinangahawakan and we have to really let go. And it requires, sabi nga natin effort no, to do that. No? Hindi ganun kadali, but it has to happen. So, letting go. Yung second, the irrevocable losses of a loved one strike at the very core of our being. And multiple smaller losses causes bitterness. No? So, may mga pagkapangyayari na talagang nagdadala sa atin sa isang negatibong sitwasyon ng buhay that a bad situation, a challenging one, pag hindi ho natin talaga naalagaan ng mabuti yung ating kaisipan at damdamin na uuwi sa bitterness o kapootan. Now, there is a discomforting flow to life we all experience. And like a river, we can find ourselves trying to swim against the current of what is happening. When we recognize we are powerless to control things, we can learn to be kind and gentle with ourselves instead of resisting and running from our hurt and pain. You know? So, may mga pagkakataon, we also have to give it a rest. Mapahinga na rin tayo. Dahil talaga naman, pagka tayo po ay may mga iniinda, it's really hard for the mind, the heart, and the body to truly have yung peace no, in yung restive na situation, and also to find yung positive emotions like joy and happiness. Pero kailangan daw that we will be able to overcome the bitterness and see that there are other experiences in life
na maganda-ganda rin, no? Now, grief is normal, no? Wag ho nating sabihin wag kang malungkot. May panahon para sa lahat ng bagay. Sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes 3, no? Doon makikita ninyo extreme ng experiences, a time to be born and a time to die. Time to build and a time to destroy. Yung mga extremes ng buhay, it also manifests the kinds of emotions that we will be experiencing doon sa mga events na yun eh. Yun yung reality nun eh. So grief is a normal response to any loss. It is highly individual, no? Kasi iba-iba yung ating pagtingin, iba-iba rin yung ating capacity to to cope with yun nga, yung negative emotions. Iba-iba rin tayo ng pamamaraan mag-process, kaya nga it's an individualizing experience. You may have the same event, pero iba-iba tayo ng pamamaraan kung paano natin ito hinaharap. Now, it often feels out of control. It requires our attention and work. Now, as humans, we grieve the loss of anything to which we have devoted our time, attention, money, or affection. So, yun talagang kailangan natin makita na ang kalungkutan, ang pagluluksa ay normal. Pero yun nga sinasabi sa atin dito, we should be able to fight yung tendency towards bitterness and learn to truly rest na rin yung atin hong kaisipan, damdamin at katawan from the negativity of it, and then makita rin natin paano makamove forward, and that's part of how we learn acceptance and coping. Yung third, we must understand that acceptance is a form of clearly seeing the problem so we can view what is happening for what it really is, no? So kailangan natin ng sense of clarity, no? Ano ba yung nangyayari? Paano ba ito tutugunan? Ano ang pwede kong ikilos dito? So, it can bring a sense of great relief, handing over our need to control to the one who can carry the heaviest loads in our lives. No? Yun yung clarity doon eh. Hindi ko to kayang dalhin. Hindi ko na kaya ito tugunan. Kailangan ko na ng tulong ng Panginoon. Kailangan ko rin i-allow yung ibang tao na umasiste na sa akin. Dahil kung ako lang, hindi ko na ito kayang tagalan. No? So, may ganung reality eh. We have to see that. Sometimes we keep on pressing ourselves na baka may magawa pa o yun nga, minsan yung kaisipan natin, sana hindi ganito. It's more of wishful thinking but not reality anymore. Yung may magagawa pa ba ako pero talagang yung loss hindi na recoverable eh. Ano na yun eh, tatanggapin na rin natin. No? So, sometimes it's like that. Now, release it and find new freedom and hope for living today. And special prayers for those who need to make the decision to take a break or remove themselves from an intolerable situation. Ang sabi ho ng Psalm 46 verse 1, and this is very important. I think yung psalmist na sumulat nito is very much aware of the reality of life experiences, no, yung both sides, yung time of blessing and the time of hurt. Ang sabi dito, trust God no matter what, no? Bakit? Pagka good times kasi madaling magtiwala. Pagka trying times, minsan ang tendency ay magtampo at lumayo sa Panginoon. But if you do that, wala ka ng tulong na makukuha at yun nga, lalong naiiba yung takbo natin apart from the Lord. Ang sabi nga niya dito, trust God no matter what, because God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, ang Panginoon daw ang ating tanggulan, siya rin ang ating magiging lakas, at lagi siyang nandyan para magbigay ng tulong sa panahon ng mga kaguluhan or problema ng buhay. No? So, hindi sinabi na alisin yung problema. Ang binibigay sa ating awareness is that ang Panginoon ay nandyan at handang tumulong. So, yun po ang promise na ibinibigay sa atin dito sa Psalm 46 verse 1. Now, meron akong nabasa, no, na isang parang resolution. At maganda ito, no, kasi it will help you understand and accept, no, na sa iba-ibang circumstances ng buhay, it's very important also to train your attitude, no, para makatugon ka ng tama. Ito yung kanyang isinulat na resolution. Sabi niya, today, I am trusting God
I'm trusting God when things go as planned and when they do not. I'm trusting Him when doors open and when they close. I'm trusting Him when others hurt my feelings or offend my spirit. I'm trusting God when I feel seen and when I don't feel appreciated. I'm trusting Him when the world tells me I'm behind or missing out. I'm trusting Him when my purpose feels evident and when it feels frustrating or confusing. I'm trusting Him with the stones in my pocket and every Goliath ahead. I'm trusting Him when I feel unsure, ill-equipped, and uncomfortable. I'm trusting Him with the season and the next and forever. And when I start to forget, I will remind it, you can always trust God. No? So, napakaganda nung kanyang panukala sa magandang sitwasyon ng buhay, mapanghamang sitwasyon ng buhay. Papaalalahanan ko ang sarili kong laging magtiwala sa Diyos. No? So, yun po ay pamamaraan para tanggapin din ang realidad ng buhay. Ang realidad may blessings, may hamon, pero present din ang Panginoon. Tanggapin din natin yung realidad na yan. So let's conclude by reading 2 Corinthians 12 verse 9. Gusto ko ito kasi si Apostle Paul, ang request niya sa Panginoon ay tanggalin yung tinik sa tagiliran niya 3 beses. And for each request, each time he requested it, ang sagot ay no. So, feeling mo talaga, bakit nare-reject yung aking kahilingan? It is for my ministry. It's for my physical condition. At ako naman ay ginamit para tulungan din ang iba. Bakit nung ako na humihiling, hindi binigay? But He accepted it. No? Ang Panginoon ang may control. Ang Panginoon ang masusunod. Ako'y tutugon lang sa kanyang kagustuhan. At yun nga, sa pananampalataya at pagtitiwala ni Paul sa Panginoon, natanggap niya yung dahilan. Sabi niya, each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. So sabi niya, kahit siya'y mahina, ang Panginoon ang nagbigay ng kalakasan. At kaya nga natuto siya ng humility. Hindi siya, kundi ang Diyos na nagbigay ng kalakasan sa kanyang buhay. No? So, acceptance. No? May mga bagay na iba ang magiging tugon ng Panginoon. Iba sa inaasahan natin ang sitwasyon. Pinahahalagahan natin mga bagay na wala. Pero meron pagtanggap na dapat tayong matutunan at makasulong pa rin sa buhay sa kabila ng kawalan. At yun nga, bahagi daw ng kailangan natin para patuloy pang mapakinabangan ang mga pagkakataon at buhay na ibinibigay ng Panginoon. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos. Laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado.